Hello, welcome to Virgo Philippines. Ayan, so reading ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Kasi normal yon, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy na Virgo sa mundo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel natin, pa-subscribe na lang. And pwede kang pa-personal reading pero hindi sa akin. Kasi hindi ako nagbibigay ng personal reading eh. Doon sa friend ko, siya ang open sa personal reading, si Jing Tarot Reader. And, ayun, dito sa reading na ito, pwede kang makarelate, pwedeng hindi. Kung makakarelate ka, pwede rin namang hindi 100%. So, kunin mo lang yung magre-relate sa'yo. Please do follow me on TikTok, Unicorn Princess Tarot. Ayan, pwede kang mag-avail doon sa aking TikTok shop ng mga crystals bracelets. And, ayan, yung mga pampaswerte, pangontra, protection, pwede mong ma-avail yun doon. Check mo na lang. And start na natin ang reading. This is for the sign of Virgo. Check your natal chart, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter. Ayan. Ano yung messages for Virgo? By the way, this is love reading. Pero ang kukunin ko munang energy is yung main energy is yung sa'yo. And then, sunod yung sa person mo. Okay? So, pwedeng side mo to, pwedeng side to ng person mo. Pero pwedeng magkabalik-baliktad. Pwedeng side mo tong kabila and then sa'yo tong kanan. Ay, pwedeng side mo tong kaliwa and then sa kanya tong kanan. So, pwedeng magkapalit-palit. Okay? Pwedeng mangyari yon. Wait lang guys. Okay, I'm back. Sorry about that. Pinos ko lang saglit. Again, kung hindi ka makaka-relate, huwag pilitin ha. You do have here the 9 of Swords. 10 of Swords. Okay. So, kung hindi ka nakaka-relate dito, sa kabila ka. Ayan, inuulit-ulit ko lang. Anyway. I-move ko lang itong aking, Sage. Ayan. Ayan. So, sa nakikita natin dito, you do have here the Tower, the 9 of Swords, and the 10 of Swords. So, might be, may something na nag-end dito sa buhay mo. And, nakakita tayo dito ng matinding kalungkutan, stress, problema sa'yo. Honestly, medyo hindi ka talaga okay ngayon. And, with the Hierophant, it is like a lesson na natututunan mo ngayon. Marami ka natututunan dito sa sitwasyon mo na ito. No? Kung ano man itong nag-end na ito, sobrang hirap at sobrang hirap para sa'yo at sa mga tao sa paligid mo. Okay? So, nakikita natin na maaaring pati sila ay naaapektuhan sa kung ano man ito. Maybe it has something to do with an ending of a relationship, yung iba ending of partnership, or maybe an ending of career. So, iba't iba eh. Okay, yung iba, pwedeng may mga bagay na hindi natuloy, hindi nangyari. So, masakit para sa'yo kasi maaaring nag-expect ka na eh. Pinush mo pero maaaring hindi talaga nag-workout para sa'yo. Okay, so nakikita natin yon sa side mo, no? Ngayon, kunin naman natin yung side ng person mo. Gagamit ako ng ibang card, guys. Wait lang. Kukunin ko lang yung card na gagamitin ko. Bigyan mo lang ako ng konting time kasi pinakikiramdaman ko pong mabuti kung ano yung card na. Ayan. Ito, this one. Ito ang gagamitin ko.
Shuffle ko lang. Sana mag-comment ka sa baba, kahit heart-heart lang, smileys. Yan, nagpapakita kasi ng pagmamahal sa akin, suporta. Nagaganahan akong mag-reading guys pag maraming nagko-comment, maraming nagla-like sa video ko kasi parang dami kong nabibigyan ng advice. So, natutuwa ako. Sana mag-comment guys dyan sa baba para makapagpakita ito ng suporta sa akin. Maraming salamat po. Okay, kahit heart-heart lang, malaking bagay yan guys. So, start na natin sa side naman ng person mo. You do have here the Four of Wands. Okay. Four of Wands clarified by the Seven of Wands. Bottom of the deck is the Wheel of Fortune. Okay, so ano yung situation sa inyo? Kukunin ko yung sitwasyon sa inyo nitong person na ito. Okay. Situation sa inyo nitong person na ito, you do have here entrapment and drastic. Commitment is here. The way I see this, pwede itong person na ito is kasalukuyang in a very stable maybe stable relationship, stable life, okay ang kanyang career, pwedeng ganyan. Kasi the Four of Wands is talking about stability. And marami din siyang kinaharap na problema, sitwasyon, mga hindi magagandang pangyayari sa buhay niya bago niya ito matamasa itong stability na ito. And sa nakikita natin dito with the drastic, pwedeng may pagka-cut off na nangyayari sa inyo. Whether pwedeng ikaw, kina-cut off mo tong person na ito, or siya. So, kung sino man ito, but there's still like, nakakita tayo ng string na connection sa inyo. So, this could be a soulmate na gano'n na energy. Kasi parang may string na attach pa rin sa inyo. Na although kina-cut off mo siya, hindi ka masyado nakikipag-connect, nakikipag-communicate, pero may something pa rin eh. Parang, still may nakapako or may nakadikit pa rin sa inyo na hindi mo maintindihan eh. For some of you, pwedeng may problema ka rin regarding, nakakita ko dito na may mga PCOS and I don't know if that is you or what, or your person, pero someone here may mga ganong may mga ganong problem. Pero, yung iba naman, something to do with a child or pwedeng problema regarding sa pagbubuntis sa child or maybe kaya nagkakaroon ng pagka-cut off or tapos ng connection ninyo is because of maybe a pregnancy, iba-iba guys. But anyway, nakikita natin, basta yung pagka-cut off mo dito. And nakikita natin that you are currently not okay. Financially rin yung iba. Kung hindi man may kinalaman sa pregnancy, child, pwedeng may kinalaman sa money. Yun yung nakikita natin yan. And so, malaki na yung pinagbago or malaki na yung mga nangyari dito sa person na ito na kumbaga hindi nakatulad noon. No? And the way I see this, pwedeng nagkaroon ng commitment sa inyo in the past na itong person na ito, partnership, relationship. So, this could be an ex or a past person na hindi basta-basta naging past person lang. Okay? So, something na may iminarka siya sa'yo. Kumbaga, nagmark siya talaga ng tuluyan sa buhay mo. And, alamin natin, ano yung emotion mo tungkol dito sa person na ito. Ano emotion mo towards this person? You do have the Chariot and the Nine of Pentacles. Tell me more. One more card.
Could be dealing with a water sign. Nakakaramdam ako ng water sign energy. The Hanged Man is here. So, the Moon. Emotion niya para sa'yo. You do have here the Two of Swords, the Fool, and the Fountain. Yan. Mutual energy. You do have your trash. I feel like I need to get one more card. Lost is here. So, yan. Nightlife is at the bottom of the deck. Actually, ngayon, lumalayo or umiiwas ka na talaga dito sa person na to, no? Maybe, you're cutting off this person or gino-ghost mo siya or vice versa. With the Moon, although may spiritual connection sa inyo ng person mo, mas hindi mo kasi kayang mag-take ng risk ngayon eh. Kumbaga, alam mo sa sarili mo yan, hindi mo kayang mag-take ng risk. Kasi ikaw nga mismo, kailangan mo ng, parang kailangan mong iangat muna ang sarili mo. Kailangan mo muna ng help. With the Nine of Pentacles, you are more focused on money. And, some of you, malayo sa kanya yung feeling mong magbibigay ng success para sa'yo. And with the Chariot, maybe may kinalaman dito sa pagta-travel or malayo talaga. So, sa ngayon, you are cutting off this person and yeah, you are more focused on surviving, pagsa-survive. Especially if you are dealing with someone else, so pwedeng isa ito sa main priority mo ngayon. Maybe yung other connection. Nakakita tayo ng karmic relationship, guys, karma. Okay, so pwedeng nandito yung focus mo ngayon. And then itong person na ito is like, honestly, wala siyang pakialam din sa'yo ngayon. Kung wala kang pakialam din, wala rin siya pakialam. Why? Kasi the Two of Swords, yung connection sa inyong dalawa is pwedeng nasanay na siya or feeling niya nakapag-desisyon ka na and sa kanya, I feel like may pagte-take na risk na rin siya ng risk na ginawa in the past. Pero lumagpas na yun eh. Kumbaga, hindi na siya para mag-take ng risk ulit ngayon. So, sa ngayon, with the Fountain, you're dealing with someone who is living his or her best life. So, okay naman siya. Yung buhay niya ngayon, masaya, okay. And, sa ngayon talaga, honestly, dinidiscard ka niya or, parang, sabihin na natin, itinatapon ka na niya sa past niya. Okay, kumbaga past is past. And this person could be in another connection, relationship. Nakikita natin yan. Although maraming responsibilidad dito. And the Queen of Coins, they can handle it. I mean, yung relationship nila, you could be dealing with someone who is already married, no? Yung relationship nila, nakakaya nila or nakaya nila i-survive. And nakikita natin na punong-puno ng love doon sa relationship na yun ngayon. So, ngayon, nakikita natin medyo cold yung connection ninyo. Pero, it feels like itong person na ito is still watching you, still keeping tabs on you, or basta okay lang siya na wala nang connection sa inyo, basta nakikita ka lang niya, parang ganun. Or updated pa rin siya sa'yo. Okay, or ikaw, yan, pwedeng mag-vice versa, pwedeng ikaw yon na parang as long na nandiyan ka lang, nakikita kita, or na nakaka-update ako sa'yo, okay na muna sa akin yon. Okay, so I feel like for some of you, you're still waiting, hindi lahat some of you, konti lang sa inyo, ang waiting, na although tanggap mo na yung mga nangyari sa inyo, you still see this person na parang gusto mo pa rin siya, no? Gusto mo pa rin siya, although
Although sa ngayon, umiiwas ka, pero alam mo sa sarili mo, gusto mo pa rin yung taong to. Gusto mo yung work niya, yung kung ano yung ginagawa niya. And yeah, the Ace of Cups is here. Some of you, you still love this person. Okay? And what will happen in the future sa inyong dalawa? Two of Wands is here. The bottom of the deck is the Five of Swords. Two of Wands, Ten of Pentacles, Hanged Man, and the Eight of Cups. In the near future for the sign of Virgo, please. You do have here the Magician, King of Coins, and the Sun. And situation in the near future sa inyong dalawa. You do have here the hamster wheel. And happiness is here, mutual energy. And pretending is at the bottom of the deck. And meron ditong ascending and access granted. So, for what I can see here, some of you, nakakita tayo ng konting income in the future when it comes to online, online business or online, something to do with online. Nakakita tayo ng income dito. Or kahit pa paano, may money, pero hindi siya ganon. Kumbaga may money pero hindi, maybe pwedeng tumanggap ng money pero hindi lahat sa'yo yung money na yun. You know what I mean? Yung parang kaparaso lang dun yun sa'yo. So you would receive a lot of money pero kaparaso lang dun. So pwedeng may kuhit lang yung sa'yo doon. And I feel like in the future, pwedeng makasurvive kahit papano itong malaking pagbabago na ito for you. Although it's konti, kahit papano malaking pagbabago yun kasi sobrang bagsak ng nakikita nating energy sa iyo ngayon. So, malaking pagbabago in the near future. The Ten of Pentacles is here, pero gusto kong i-clarify what's with the Ten of Pentacles. You do have your plug. Yeah, this is, lalo na dun sa mga online sellers or online business. Nakakita tayo diyan talaga ng, if you are currently may online na business or career, a lot of money is meron talagang dadating sa'yo. A lot of money is coming in. Pero yung iba kasi, papunta pa lang doon. You know, parang start of a business, start of a career na may kinalaman sa online. Yung magsisimula pa lang, yun yung kuhit lang yung nakikita natin. Pero kung may kasalukuyang, meron ka ng negosyo, may business ka na online, nakakita tayo ng maraming pera dyan. Okay? A lot of money is coming for you. And you do have the Eight of Cups. So talagang may papatunguhan dito. Talagang this is for the future talaga. Magtutuloy-tuloy. And the Hangman is here. So in the future, nakita pa rin tayo na paghihintay mo dito sa person na ito. You're still hiding something. Maybe hiding your emotion. Maybe you are going to set up a fake profile para lang masdan or makita, mapanood itong taong ito. And hindi ko naman nakikita naka-block ka. But you just want to watch this person. You just want to see this person. And in the future, pwedeng na doon pa rin yung denial mo na energy, which is hindi mo pagsasabi ng emotions mo dito sa taong ito because ayaw mong magmukhang kawawa dito sa connection ninyo. Marami ka rin kasing rason kung bakit mo yun gagawin. And in the future, I can see spiritual awakening sa side ng person mo. Mas lalong mag-grow yung kanyang sarili. Kung ano man yung career niya, nakakita tayo ng growth doon. Kung ano man yung position niya, nakakita tayo ng pag-level up. Nakakita tayo dito ng happiness doon sa path na pinili niya. Kung ano man yung pinili niya, direction sa buhay niya, mas magle-level up pa yun, mas magiging masaya, mas magiging magbo-blossom, kumbaga mas magbubunga.
And then, the sun is here. So, this is happiness, positive energy in the near future for your person, lalo na sa kanyang career. And I can see with the magician, maraming tao ang hindi naniniwala dito sa person mo. I mean, don't get me wrong. I don't know. You could be dealing with someone na may mga hidden agenda or what. But, you know your person. And maaaring maraming tao ang hindi maniniwala sa kanya in the future. But, hindi ko nakikitang ikaw ang isa doon. I feel like you do believe this person sa mga kakayahan niya dahil kilala mo siya. But this person, may ascension siya. Talagang talaga siya. May pag-increase sa kanya. Increase of knowledge, increase of everything, lalo na sa kanyang career. And you do have here the Two of Cups regarding sa kanyang another relationship, which is meron talaga. Nakakita tayo dito ng stability, money, I can see na pagtutulungan, and I can see a lot of love dito sa kanila. The King of Swords is here. This is professionalism. And the Lovers, we do have here the Death card. So, nakakita tayo dito ng new beginning sa relationship ng person na ito. And that could mean another relationship. Pero, pagdating sa mga past, it's like, nakalimutan na nila yon or nakasurvive sila doon, especially with the Six of Swords. And now, you're dealing with the person na parang happy and contented na siya in the near future sa kung nasaan siya. And what is the advice here for you? You do have your love and unconditional at the bottom of the deck. Meeting is here and anxiety. I feel like natatakot ka kasi and natatakot kang pag-usapan. Natatakot kang kausapin or pag-usapan ito. I feel like this person, you really do love this person. Sa ngayon, huwag mong pigilan. Mas mahihirapan kapag pinigilan mo yung isang bagay eh. Okay, mahal mo siya. Sige lang, mahal mo lang. Bakit? Hindi naman bawal yun eh. 'Di ba? Pwede mo namang mahalin. Huwag mo pigilan. And for now, maging totoo ka lang sa sarili mo. Yun yung advice sa'yo. You do have your focus. And waves is here. I feel like kasalanan mo kung bakit hindi nag-workout yung connection ninyo. Na dapat kayo yung masaya ngayon. Dapat nasa'yo siya ngayon. Kung ano yung happiness na nararanasan niya, dapat nandun ka. Dapat ikaw sana yung partner niya ngayon. That's the energy. If you're dealing with a soulmate, lalo na, no? Dapat ikaw yung partner niya. Dapat ikaw yung kasama niya. Dapat kayo sana ngayon. Okay? And hindi nag-workout yun kasi naging invisible ka sa kanya eh. Parang hindi mo pinakita yung totoo sa kanya. So, it's like, it's your fault. Alam mo yan. And, yeah, you could be dealing with, your emotions ngayon and you're trying to protect it or you're trying to protect this legal issues dito. So, maybe, very traditional ka ring tao. Ayaw mo na may masaktan. Ayaw mo ng maling relasyon, etc. But, there's some kind of return. So, pagbabalik ito, pero nakakita tayo dito ng dinenay or hindi tinuloy na pagkakataon. So, sayang, nakakita tayo ng missed opportunity sa inyong dalawa. If you're dealing with your twin flame or your soulmate, love yourself. Kung mahal mo siya, huwag mong pigilan, sige lang, mahalin mo lang. Pero mahalin mo na rin or maging masaya ka na lang rin muna ngayon kung nasaan siya. Kasi sa nakikita natin, okay siya, masaya siya. Okay, so thank you for watching. I love you all and bye-bye.